isang komunidad na malayo sa syudad. Simple lang ang buhay, pangingisda, maliit tindahan, murang bilihin, at ang mga masayang mga batang naglalaro sa paligid. Pero kahit malayo kami sa kabiasnan, narito pa rin ang globalisasyon. Magandang araw. Ako nga po pala si David Villavisuris. Sa video dokumentaryong ito, ipapakita kung paano namin nararanasan ang globalisasyon dito sa aming lugar. Kung saan ang kabuhayan namin ay ang pangingisda, pamimili, at ang mga bata ay mas masaya pang naglalaro sa labas kaysa tubingin sa screen. Ang pangingisda ang puso ng kabuhayan sa aming komunidad. Ngunit naapektuhan ito ng globalisasyon dahil sa imported seafood na pumapasok sa bansa. Minsan, bumababa ang presyo ng lokal na huli, pero may tulong din mas modernong kagamitan, mas mabilis na komunikasyon at mas malawak na merkado. Hindi lang basta kabuhayan ang pangingisda. Ito ang bumubuhay sa maraming pamilya dito. Bawat huli, maliit man o malaki, ay simbolo ng pagsisikap at pag-asa. Sa likod ng tahimik na dagwang ito, may mga kwentong hindi nakikita, mga taong patuloy na nagsisikap at nabubuhay ng payapa sa araw-araw. Sa aming komunidad, ang pangingisda ang pangunahing kabuhayan. Dito nakasalalay ang pag-araw-araw naming pagkain at kinikita. Dito sa amin, iilan lang ang grocery. Kadalasan, budget stores ang pinupuntahan ng mga tao para makatipid. Pero kahit malayo kami sa syudad, imported ang karamihan ng produkto mula sa noodles na galing Asia hanggang snacks mula sa ibang bansa. Isa ito sa pinakitang epekto ng globalisasyon. Kahit maliit man ang aming komunidad, nakarating pa rin dito ang iba't ibang produkto na galing sa iba't ibang parte ng mundo. Kahit maraming digital trends ngayon, dito sa amin, marami pa ring batang mas pinipiling maglaro sa labas, larong takbuhan, basketball. Ipinapakita nitong buhay pa rin ang kulturang Pilipino sa kabila ng impluwensyang global. Pero hindi rin maikakaila na maraming mga bata ang na-expose sa videos, games, music, mula sa ibang bansa nang dahil sa internet. Dahil malayo kami sa syudad, mas ramdam namin ang hirap ng transportasyon at mabagal na signal. Ang mga bagay na normal sa urban areas, dito ay malaking hamon. Isa ito sa negatibong aspeto ng globalisasyon, hindi pantay ng access. Sa kabila nito, marami pa ring benepisyo tulad ng modernong gamit sa pangingisda, mas maraming produkto kahit malayo, at mas murang bilihin sa budget stores. Pero may mga hamon din.
pababa ng presyo ng lokal na isda, pagtaas ng presyo dahil sa transport cost, maliit na tindahan, hirap sa kompetisyon, internet at signal na hindi pantay ang kalidad. Para mapalakas ang komunidad, kailangang suportahan ang lokal, ang mangingisda, ang maliit na tindahan, at ang sariling kultura. Mas mapabuti rin mapalakas ang transportasyon at ang internet access para makasabay kami sa mabilis na mundo. Maaari kaming malayo sa syudad pero hindi malayo sa mundo. Ang globalisasyon ay narito. Dahan-dahang umuubog sa aming buhay na sa amin ang kapangyarihan kung paano tayo sabay-sabay sa pagbabago. Hindi lang trabaho ang pangingisda. Sa itong tradisyong minana ng mga ama at lolo namin, parte ito ng aming pagkakakilanlan. Maraming manang hamon, malakas manaalon, pabago-bagong panahon, at kakulangan sa gamit, hindi sumusuko ang mga mangingisdang umaasa para sa ikabubuhay. Sa pagtatapos ng aming munting paglalakbay, malinaw ang isang bagay. Habang patuloy na umiikot ang mundo at tumalawak ang ugnayan ng bawat bansa, ramdam din ito sa aming komunidad. Ang pangingisda na noon ay simpleng lokal na kabuhayan ay ngayon bahagi na rin ng mas malawak na daloy ng kalakalan, teknolohiya. Naway masilbi itong paalala na kahit gaano kalaki ang nababagong mundo, mahalaga pa rin ang mga maliliit ngunit makabuluhang kwento ng mga taong nagtataguyod ng ating kabuhayan. Ito ang aming kwento, isang kwentong umiikot hindi lang sa dagat kundi sa pakikibagay, pagtsatsaga at pag-asa.